May alaga ka na kumpleto sa pakain, maayos ang tangkalan, disiplinado ang schedule. Pero pagdating ng oras parang kulang ang dating ng kanyang kilos o galaw. Ang totoo, hindi kulang ang problema mo. Minsan kasi sobra na rin. Sa video na to, pag-usapan natin ang isang pagkakamali na hindi napapansin ng karamihan. Ito ang sobrang galaw o pakilos, sobrang handling o sobrang intervention. Simple lang ang paliwanag pero malaki ang epekto. Kung baguhan ka o matagal ka na sa pag-aalaga, siguradong may mapupulot ka dito. Unahin natin yung karaniwang paniniwala. Kadalasan, ang iniisip na maraming nag-aalaga ay ganito. Kapag ka dinagdagan mo ang galaw o pakilos, mas gaganda ang kondisyon. Mas maraming ensayo, mas magiging handa ang alaga mo. Mas madalas hawakan, mas magiging kontrolado. Maganda nga pakinggan pero dito nagsisimula ang problema. Hindi lahat ng dagdag ay nakakatulong. May punto na ang pagdadagdag nagiging pabigat na sa katawan. Sumunod dyan, ano ba yung nangyayari kapag sumobra? Kapag sobra na ang galaw, may tatlong bagay na unti-unting bumababa. Ang una dyan yung enerhiya. Kahit maganda ang pakain kung araw-araw, nauubos din ang lakas dahil sa galaw. Hindi na nakakabawi ang katawan. Pangalawa, timing. Yung natural na kilos napapalitan na ng pilit na galaw o ng pagkilos. Hindi na kusang lumalabas, kailangan mo pang itulak. Pangatlo, reaksyon. Kapag kapagod na yung katawan, bumabagal ang response. Kahit gaano pa kaganda ang lahi o setup, hindi na lalabas ang tunay na kakayahan ng iyong alaga. Ngayon naman, magbigay tayo ng simpleng halimbawa. Isipin mo ganito. Meron kang dalawang alaga. Yung isa araw-araw pinagagalaw mo, pinapalakad mo, lagi mong hinahawakan. Tapos yung isa naman kontrolado ang galaw, may sapat na pahinga. Pagdating ng aktwal na oras, sino kaya ang mas sariwa ang kilos? Yung una pagod na kahit hindi halata. Pero yung pangalawa, buo ang kanyang enerhiya at natural na galaw. Dito mo makikita, hindi sa dami ng ginagawa na susukat ang kondisyon ng iyong alaga. Ang sumunod dyan ay yung hindi napapansin ng karamihan. Marami nag-aalaga ang masipag. Walang problema sa effort. Ang problema hindi sinusukat kung sapat na ba o sobra-sobra. Kapag nakita na parang kulang, ang instinct agad ay magdagdag. Magdagdag ng galaw, pakilos, magdagdag ng handling. Pero hindi tinatansya kung kailangan pa ba. Minsan ang dapat gawin bawasan, bigyan ng oras ang katawan ng iyong alaga, mag-adjust at mag-recover. Sumunod dyan ano ba yung papel ng pagpapahinga? Dito pumapasok isang bagay na madalas na minamaliit, yung salitang pahinga. Ibig sabihin, binibigyan mo ng chance ang katawan na bumawi. Sa pahinga nangyayari ang recovery. Sa pahinga din nabubuo ang kanyang lakas. Kung wala sapat na pahinga kahit gaano ka kaingat sa pakain, hindi pa rin buo ang kondisyon. Sumunod, paano natin malalaman kung sobra na yung ginagawa mo? May ilang simpleng senyales. Una, bumabagal ang kilos kahit regular ang galaw. Pangalawa, parang pilit na lang ang galaw niya, hindi na natural. Pangatlo, mabilis mapagod kahit hindi naman mabigat ang ginagawa. Kapag nakikita mo to, hindi dagdag ang solusyon kundi bawasan mo ang pagpapakilos. Isunod naman natin yung tamang balanse. Ang goal mo dito hindi paramihan ang ginagawa. Ang goal mo dito yung tamang balanse. May galaw, may kilos pero may pahinga. May handling pero hindi naman sumusobra. Parang timbangan lang yan kapag sumobra sa isang side, babagsak ang resulta. Sunod naman natin yung practical na gabay para sa baguhan. Kung baguhan ka, ito lang ang tandaan mo. Huwag mo punayin ang schedule ng ensayo. Maglaan ka ng araw ng recovery lang. Obserbahan mong kilos, hindi lang ang ginagawa mo. Kung gumaganda ang galaw niya, tama ang ginagawa mo. Kung bumabagal, may mali sa ginagawa mo, maaaring sumusobra ka na.
Simple lang basihan, resulta, hindi effort. Sa huli, sa pag-aalaga at paghahanda, hindi palaging kulang ang problema. Kadalasan pa nga niyan, sobra. Kapag natutunan mong magpigil, doon mo makukuha ang tamang kondisyon. Hindi sa dami ng ginagawa, kundi sa tamang sukat ng ginagawa. Kung may natutunan ka dito, i-like mo ang video at i-share mo sa mga kaibigan mo na nag-aalaga rin. Mag-comment ka na rin. Mas maganda ba ang kondisyon ng alaga mo kapag dinadagdagan mo ang galaw o kapag binabawasan mo? At kung gusto mo pa ng mga ganitong practical na tips, inaanyayahan kita na mag-subscribe ka sa ating channel para updated ka sa lahat ng ating future videos. Ito pong muli si Bobby Nasido ng Sabongista TV.